Kung meron kang mga favorite, meron ka bang mga least favorite na parang nasabi mo na last na to? Meron! Pero mo yan, nagbabash na naman ako. Hello updaters and welcome to Updated with Nelson Canlas. Kung may Mother of Dragons, siya naman ang itinuturing na Mother of Sangres dahil siya ang bumuhay sa kwento ng isa sa pinakasikat na telepantasya ng bansa, ang Encantadia. At tulad ng mga sangre, kilala rin siya bilang babaeng palaban at walang inuurungan. Let's welcome to my podcast, seasoned writer, my idol, Miss Suzette Doctolero. Miss Suzette, thank you very much. Thank you po sa pag-iimbita sa iyong podcast. Okay, alam mo, I'm still at awe kung paano ka nakaka-create ng mga, groundbreaking at saka impactful na mga stories. Where do you start? Example, itong Pulang Araw. Ginawa ko na ang concept ng Pulang Araw right after Amaya. Wait, anong year na ito, Miss Suzette? 2012. So, 2012 pa lang pala itong Yes. Pulang Araw. So, it took what? Oo, about 12 years. Ginawa ko yung konsepto, isinabit ko with GMA at dahil nag-rate ang Encantadia, nag-rate ang Amaya, in-approve agad din talaga nila yung concept ng Pulang Araw way back in 2012. Pulang Araw na talaga ang title niya kasi nga symbol yung Japanese flag, Yes. no? Mm. So yun, in-approve agad siya, kaya lang hindi lang siya agad nagawa before kasi napaka-costly niya. At saka at that time yung CGI natin, hindi pa naman talaga magaling, di ba? Do you feel Unlike- that it's the right time ngayon? Yeah, Knowing na, tumatakbo na yung serye and all. Oo, kasi what with the China tension na nandiyan. And then, so yes, may mga pattern siya na katulad noong sa invasion ng Japanese, di ba? Nararamdaman na. So medyo realistic siya at napapanahon pa rin siya kahit na ang tagal nang nangyari nung giyera ng Hapon dito sa Pilipinas. Pero relevant pa rin siya sa pangyayari ngayon. Sa nangyayari ngayon sa atin. So, yes. Pero kasi ito may element ng history. How hard is it for you na yung meron kang kadikit, kumbaga, na mga historical facts? Alam mo, that's why ini-enjoy ko ang pagsusulat ng mga historical fiction. Kasi as a writer, bukod sa na-exercise ko yung aking pagsusulat, lalo ko na-challenge sa sarili ko. At the same time, may natututunan ako kasi nagbabasa ako ng mga libro, nagre-research muna ako. Kahit na meron kaming history consultant, nahihiya ako na magtanong sa kanila kasi di ba pag nagsusulat na ang isang writer, nakaharap na siya sa computer, hindi niya katabi ang history consultant. Wala siyang asahan kundi ang sarili niya. That's why ako at saka yung mga writers ko nare-require ko na magbasa, lalo na kung halimbawa panahon ng Spanish to, then ito nagre-require ko yung mga books na babasahin. Then with Pulang Araw, may mga required reading kaming binigay sa mga writers na binasa ko rin. Marami in fact na libro siya. And then ang problema doon, of information overload yun eh. Totoo yan. Oo, di ba? Ang dami. Ang haba niyan. Kahit na ba 3 years lang inabot yung invasion sa Pilipinas at ang pamamalagi ng mga Japanese dito, pero napakaraming data at napakaraming historical references at mga libro na nasulat about it. So it's a matter of pipiliin lang kung ano yung may sahisay doon sa buong kwento. Depende doon sa aming tema, di ba? Yun. So ganun siya. Oo, natutuwa ako as a writer. Di ba? At the same time, nakakapagsulat may na-impart ka. At the same time, binabayaran ka, di ba? Sarap doon, di ba? Binabayaran ka. At the
same time, nagtatrabaho ka, natututo ka pa, ayaw pa ako noon. So, laging gusto ko yung challenge na yon. As a head writer, katulad dito sa Pulang Araw, gaano kalaking freedom ang ibinigay sa'yo to write this? Iyon ang kagandahan sa GMA7. Dahil binibigyan nila ng enough na creative freedom ang mga writers. Mm. Lalo na pag na-promote ka na ng head writer or consultant para mag-create, para magsulat. Wala naman talagang nagdidikta. Lalo na, siguro nakatulong din yung mahabang experience ko na sa pagsusulat. That's why medyo alam ko na kung anong gusto kong isulat. So pag isinulat na siya at binasa na halimbawa ng consultant o ng director or ng mga consultants, Mm. uh, bihira silang magpa-revise na. Mm. Because ako mismo, na head writer, alam ko kung ano ang gusto kong makita doon sa kwento at yun din ang nire-require ko sa mga writers na Mm. under me. Diba? Nung binuo mo tong konsepto ng Pulang Araw, of course, wala pa si Alden noon. Wala pa si Barbie noon. Ah, 'Di ba? Sino yung mga nasa isip mo na gaganap dun sa mga roles na to? alam mo nang ginawa ni Marian yung Amaya, nagkukwentuhan kami. I think hindi ko Christmas party ng Amaya noon. Tapos naikwento ko sa kanya, tapos gustong-gusto niya na gawin niya yung Pulang Araw. At that time, kaya lang Mm. 12 years ago yun, di ba? Kaya lang hindi nga natuloy at that time pa dahil nga too costly. Mm. And then, syempre, nag-asawa na siya and everything. Nag-iiba na yung mga, si Maria ang isa sa mga unang naisip ko Sino siya to doon? play. Siya ba si Adelina o si Teresita? Oo, siya si Adelina. Si Adelina. At Mm. yung unang ginawa kong konsepto ng Pulang Araw, ang kwento lang niya ay isang babae at saka isang lalaking Hapon. Dalawa lang yung main character. Nag-ano to at ginawa nating apat, bale, naging story of friendship, no? Mm. Na sinira nasisirain at ano yan ng gera. Ando doon na rin yung love story. Yung unang ginawa kong story ay kwento ng isang pag-iibigan ng dalawang lahi na sinira ng gera. Part na siya ngayon ng kwento ng Adeshi, Mm. ng Adelina at saka ng Hiroshi, Nandun ka ba sa process ng pagpili kung sino yung gaganap dito sa mga importanteng roles na ito? Well, as head writer and also as consultant na ngayon ng GMA, ang head writer ay kabilang din sa grupo ng mga namimili, no? Mm. Kasama diyan yung executive producer, yung ABV, yung mga executives natin, yung mga boss, and then the director. Yeah, part yan sa mga namimili kung sino ang nababagay diyan. Lalo na to kasi pinasok ko yung vaudeville doon sa kwento. Mm. Oo, pinasok namin yung vaudeville sa kwento. So importante din na talagang performer sila. Marunong kumanta at nakakakanta naman si Sanya. At medyo comedy at magaling magsayaw naman si Adelina. Mhm. So, I mean, nakikita kita sa set all the time na bibisita ko. Why do you have to be in the set? Alam mo nung sa Maria Clara Tibara, isang beses lang ako nagpunta ng set. Dito sa Pulang Araw, pumupunta ako sa set kasi apat yung malalaki kong artista, 'di ba? So gusto kong pumunta ng set at kinukwento ko bawat isa sa kanila kung ano yung journey ng kanilang mga characters. At the same time, yung mga supporting nila ay may mga sarili ding kwento, no? So, ayun. Plus, dahil alam nilang foodie ako, so lagi nila sinasabi na dito sa Sariaya, ito ang mga tinatampok na pagkain. Pumunta dito sa set, okay. Yon, medyo, yon. So, plus yung pumunta ako ng Sariaya noon, first time kong nakaharap ng face-to-face si Alden kasi may shooting siya noon for Pulang Araw. So, andun ako para, syempre, i-welcome siya and also para maikwento ko sa kanya yung tatahakin ng story niya. Ito bang apat na tinutukoy natin for you pag pinapanood mo sila para sa'yo busog ang writer's heart mo?
Oo. Oo. Lahat sila naman ay akma para doon sa kanilang role at lahat naman sila ay magagaling, no? Mm. Nanggulat lang talaga si David kasi talagang nag-improve siya ng malaki. Yes. Hindi siya nagpahuli dun sa tatlo. Talagang alam niyang magagaling siguro tong tatlo. Magagaling tong tatlong to. Teka muna, mag-aaral din ako. Oo, Yun. he did his assignment, ika nga. Oo. At napatunayan niya ang sarili niya. No? Mm. And then may Dennis Trillo pa na paborito kong artista Mm, na mm. halos lahat ata ng soap ko kasama siya. So, ang sarap din talaga magpunta ng set and makipag-usap at makita itong mga taong brilliant na ito na ginagampanan yung role na ang tagal kong hinintay ah, ma-produce, 'di ba? Miss Suzette, papasok na tayo dun sa era ng comfort women eh. Dito sa Pulang Oo. Araw. And I know it's going to be controversial. As a writer and as a woman, ano yung naging inspirasyon mo knowing na nakakatakot itong part na ito eh? Oo. Hindi lang nakakatakot, horrifying saya, no? Mm. Um, ah, hindi lang isang babae, kundi mga dinudukot na babae at ikinukulong sa isang kasa para maging parausan ng mga Hapones. Masakit siya, nakabanata. At in fact, yung ilang mga lola na nakaranas nun ay buhay pa hanggang ngayon. At in-interview yan ng mga writers ng Pulang Araw. At saka ng artista Mm. ng mga gaganap na comfort women. And sobrang masakit yung kanilang kwento at maski sila hanggang ngayon nasasaktan dahil hanggang ngayon umiiyak sila, di ba? So, ganun siya ka-traumatizing. Ngayon, ang hirap kasi medyo tinitignan ko ang sarili ko bilang isang manunulat na gusto ko ang mga babae ko empowered. Mm. Mula Encantadia, yung mga sangre, mula kay Amaya, even with Lali sa my husband's lover na in-empower niya rin ang sarili niya at lumayo siya sa pag-iibigan ng dalawang bading, 'di ba? Um, hanggang sa Maria Clara at Ibarra, mga strong women Mm. then biglang ito babae na api at ginawang parausan sa loob ng maraming taon, ng 3 taon Mm. o kasi simula ng invasion nila nanguha na agad sila ng mga babae, talagang nilagay, 'di ba? Gusto nating ipakita yung bahaging 'yon ng history. Pero bilang writer na naniniwala sa empowerment ng babae, ayaw kong iwan 'yon sa ganun lang. Gusto ko may babaeng titindig, Mm. si Teresita at sasabihin hindi tayo pwedeng maging victim, lalaban tayo. Wow. That way yung oppressive nila, yung oppression nila ay malalabanan nila. Pag sinabi nilang dahil si Teresita ay mula sa Vodevil na nagbibigay ng aliw, siya yung magbibigay ng hope sa mga comfort women na to at the same time siya ang magsasabi na hindi tayo pwedeng magpatalo. Katawan lang nila yung Mm. uh, makukuha nila pero hindi yung ating spirit. Lalaban tayo. So, gusto ko yon. Gusto ko yon kasi hindi siya naging biktima lang, kundi tinanggal niya ang pagiging biktima at pinalaya niya ang sarili niya because of that. And I like that arc. Mm. Kasi hindi siya nagiging mabigat pagdating na sa ganong point. Pag Mm. yung empowered yung babae. I-share ko lang, Miss Suzette, like nabanggit ko nga kanina, nagpunta kami ni Sanya and Ashley dun sa isang Oo. home. Ang hindi ko talaga makalimutan is may isang lola na nagsulat ng book Mm. tungkol dun sa nangyari sa kanya. And yung book, para lang siyang diary everyday. Tapos Oo. merong drawing. Hindi ko natapos yung libro na yon because hindi ko kaya. Parang Oo, ganon. masakit. Hindi, yung parang there's so much pain in that book. There's so much Yeah. horror in that book. So, Yeah. parang, ang mahirap ba na ilagay yung storya ng mga taong ito knowing na ang laki-laki ng pain ang laki-laki ng horror na naranasan nila to be put in one segment or yung mga chapters ng yung kwento.
Yeah, masakit siya. Pag sinusulat na at nababasa na namin ang mga scenes, masakit siya. Lalo na pag kinukunan na siya at inaarte na ng mga artista. Mabigat talaga siya. Ang hirap nun nga, hindi pwedeng maging mabigat siya all throughout eh. Gusto kong magpakita ng babae na kahit na nangyari sa kanya yan, pero lumaban siya. Mm. Para man lang kahit sa pamamagitan ng isang fictional na kwento, lumaban yung mga babae. Mm. Mm. Ah, at humawak sila ng armas at lumaban sila. At pinagtanggol nila yung bayan at yung mga sarili, yung kanilang kaapihan, di ba? Mm. That way, baka matanggal ko yung sakit na yon doon sa show. Mm. Kasi ako mismo, hindi pwedeng hindi maparusahan tong mga characters na salbahe to. Dapat maparusahan sila at dapat ang umutas, ang manghingi ng judgment sa kanila, ang gumawa ng judgment sa kanila ay ang mga mismong babaeng naging biktima. Pero Miss Susette, 100 episodes ito. Yes. Hindi ka ba nangangarag? Hindi naman dahil ang tagal ko na nagsusulat, ang tagal na namin nagsusulat. So, kaya naman yun. Looking forward na matapos na yung 100 episodes para makabakasyon ng konti. Ikaw ba nag-self-critic ka when you write? Kasi ako writer lang ako ng news. Pero naipass ko na, na-check ka na, okay na sa kanila. Babawiin ko pa minsan. Hindi, wait, babaguhin ko yung ganon. Meron kang ganon? Yeah, ang tingin ko writers ang pinaka-insecure na tao sa sa industriya. Thank Kasi you for malupit pointing that out. malupit tayo sa sarili natin eh, no? Minsan pag may isinulat tayo, tapos hindi ka makatulog kasi parang feeling mo may mali siya. May Mm. mali siya. So, ganun din, babawiin mo, sasabihin mo, ay, may re-revise ako dyan kasi parang ganito dapat ang ginawa ko. Or, halimbawa, pag napapanood ko siya, tapos, pag pinapanood ko siya, tapos, hindi naman napapansin ng mga audience, pero sabi ko, oh my God, sana pala ganito ginawa ko. Di ba? Mm. May ganitong eksena akong pinasok pala dito, o dapat ganito ang ginawa ko sa eksenang yan. So, it is always, yung parang natututo ka lagi. Mm. No? Natututo ka lagi. Pero totoo yun para sa akin dahil ang writer laging napaka-insecure, laging dinadaga ang dibdib. Lalo na pag halimbawa ipapalabas na siya. Lalo na mga buhay natin na nakasalalay halimbawa sa ratings or review. Mm. So lalo na sa panahon ngayon na lahat ay may kalayaang magsalita, 'di O ba? lahat na lang Ultimo critic. Oo, lahat na lang critic, 'di ba? So medyo may paranoia ako diyan at may ano ako diyan. So pag kinakabahan ako lagi, then ang una kong gagawin ay i-check ko after manood ang mga tao halimbawa sa Netflix or sa television or sa YouTube. Ginagala ko siya kasi tinitignan ko kung ano ang reaksyon ng mga tao doon. Mm. Kung maganda ba ang reaction niya, kung maganda ba ang sasabihin nila or may pangit silang sasabihin. Importante din 'yon kasi para natututo. At the same time, pag maganda yung sasabihin, di ang saya, 'di ba? Mm. Ano siya parang tapik siya sa balikat Mm. na you're doing a good job, 'di ba? Mm. Now, pag may masabi namang masama, para kang sinasaksak sa dibdib, kailangan lang maging mature about it and tignan kung may point ba siya o baka naman troll lang to, 'di ba? Mm. So, yun, importante din yun. Yeah, I think yun ang mahalaga para sa gaya kong writer maging bukas sa lahat ng klase ng kritisismo, Mm. whether good yan or bad. And then tignan or pili at matuto from there. Nung pinromote ako many years ago, ang una kong tinanong sa sarili ko, ngayong head writer na ako, boses ko na ang maririnig. Yes. Tatak na ang maririnig. Pero nagtanong ako sa sarili ko, ano ang tatak ko? Ano ang boses ko as a writer? Importante yun eh. At natuwa ako na nagtanong ako ng ganyan sa sarili ko many years ago. Because naging conscious ako kung ano ang gusto kong gawin. Mm.
In fact, ang unang ginawa kong head writing job na kinreate kong storya ay Encantadia na agad. Um, So, Encantadia, kumbaga ikaw na talaga yun. Oo, Wow. oo, yun na talaga. Kasi ang tagal ko nag-training ng traditional soap, inaral ko talaga yung soap opera eh. Mm. Bakit siya pinapanood ng audience? Bakit may hook ang audience sa kanya? Then, I started young kasi sa pagsusulat. So, 19, nagsusulat na ako. Nasa college pa lang. Then, dumating sa point na noong ginawa akong head writer, tinanong ko sa sarili ko nga, ano ang brand ko? Kasi ito ba yung gusto kong isulat na? Eh, alam ko na siya, kabisado ko na yung traditional soaps, Mm. no? Parang mga Daisy Um, 7. Oo, mga ganyan, 17. At kung ano-ano pa, no? Yung mga mula sa, yung mga, yung kay Tanya, tsaka kay Ding Dong before, Mm, no? Kay mm. under yan kay RJ Nuevas, siya madalas ang head writer ko, sila Bibet Ortesa naman pagdating dun sa tape ng mga Kirara, yung mga ganyan, ano. So, um, traditional yung mga soaps eh, at okay na training ko yun eh. Kasi nakita ko kung bakit siya pinapanood, nakita ko kung bakit siya may hook ang audience, pero pagdating sa ako na yung mag-head write, gagawin ko pa rin ba itong mga ginagawa ko na as a writer o yung boses ko na ang gusto ko marinig? At nag-decide ako no gusto ko marinig yung boses ko. Gusto kong ma-create yung boses ko. Mm. At baka ano, baka naman may makinig, baka may manood, baka maka-create naman ako ng sarili kong boses sa industriya. Yun na naging guiding ko, the guiding light ko, I think. That's why naging conscious ako na ang una kong gagawing head writing officially for Channel 7, GMA 7, ay something na gusto kong gawin. Ito yung ginawa ko, yung Encantadia story. Yeah, yun. Mm. So, yun, tuloy-tuloy na after that eh. Mm. Laging conscious na ako kung ano yung mga gusto kong gawin. After Encantadia, gumawa ako ng mga action series, no? With, syempre, si Carlo Caparacion, Totoy Bato, Joaquin Bordado, Lupin, inadapt natin. Tapos, ginawa ko yung Indio with Senator Bong. Um, I think Spanish fantasy historical fiction din siya. Let's talk about Mas, you oo, working with artistas. okay. Nabanggit mo kanina, meron ka ng favorite na Dennis Trillo eh. Sino pa ba ang iba Magaling. pang favorite mo? Marami actually. I love Rian. Nakatrabaho ka sa India yan. Ah, ano siya eh. Ang galing niya ring mag-create ng character, di ba? Barbie, syempre, and Sanya. Ang ganda ni Sanya eh. Pilipina, ang itsura, di ba? Mm. Morena. And then yung mukha niya ang ganda, maamo, and then magaling din siyang umarte. With Barbie, kaya niya magpaiyak, kaya niya magpatawa, napaka-complete package din. And then Alden, dahil sensitive siyang actor. Mm. Mm. Of course, David, dahil simpatiko yung artista mismo. New favorite mo na siya ngayon. At saka, alam niya ang assignment niya at ginagawa niya ang assignment niya. Kahit na akala ko hindi. Dahil minsan, ano lang, kulang siyang ganyan, no? Yung pala, ginawa niya pala yung assignment niya. So, welcome. Surprise siya talaga for me. Kasi sunod-sunod yung mga scenes, episodes na nagre-require na umarte siya, no? And naibigay niya yung pain ng Mm. kalmante na hindi siya sumisigaw. Pero ramdam na ramdam mo. So napaka-sincere na acting niya. Nababasa mo yung emotion, di ba? Meron ng laman yung mata niya, may nadudunan. Mababasa mo na, so kahit walang dialogue, kaya niya na rin. Mm. Of course, kay Adelina, ang dali-dali nun for Barbie, no? And Dennis Trillo na wala pa siyang ginagawa pero nakakatakot na siya. Yun yung mga artista na ang sarap katrabaho kasi ang writer, siguro, kung bilog, 1/4 lang kami ng share, di ba? Yung artista yung another 1/4, yung production yung ganito, and then the execution and the camera and the director dun sa ano para mabuo yung bilog na yan, para mag-create ng isang
maganda at show na may saysay o kwentong may saysay at produksyong maganda, maganda sa mata. Nagtatry maging quality, 'di ba? Mm. Masaya siya sa pakiramdam with that. Kasi kahit ako, nanonood ako at as if hindi kami yung nagsulat kasi nasusurpresa pa rin ako pag nanonood ako kasi ay ang ganda naman ng ginawa ng execution nila ng scene na to. May mga ganong surprises. Kung meron kang mga favorite, meron ka bang mga least favorite na parang nasabi mo na last na 'to, last mo na 'to, ayoko na kitang Meron pero meron? pero ayoko sabihin. Baka mamaya nasa mababash na naman ako. Naku, mahirap na. Hindi, pero wala siya sa GMA. Wala na sa GMA. Wala na sa GMA. Bakit? Spill the tea. Ay, pag sinabi ko sa'yo. Ayoko. Parang hindi ko maisip na meron kang taong na ayaw. Yeah, meron. Ayoko ng artista na magdidikta. Oh. Ididikta niya sa lahat kung ano gusto niya. Hmm. Diba? Kasi sa akin, gawin mo trabaho mo, gagawin ko trabaho ko. Di ba? Pwede ba? Unless sobrang galing mo na mapapaganon ka, oo Oo. nga, no? Oo, unless ano yan, di ba? Sino bang pinakamagaling na artista sa Meryl Hollywood? Streep. Ay, Diyos ko, kahit paluhurin mo ako sa kapal Hindi mo, ka na gagawin magsusulat, ko. madam. Kahit ano gusto mo. Tina, ito na po yung ballpen, isulat mo. Kahit ano gusto mo, madam. Oo Ano gusto mo nga, isulat ko? kahit habang andito ka sa Pilipinas, yaya mo ako, pwede yun, di ba? Miss Suzette, ikaw, vocal ka. Of course, syempre, di ba? As a writer, pinapagana mo yung utak mo. Kailangan sabihin mo ang dapat mong sabihin at hindi exception ang social media. Pag nagsulat ka, di ako pasisiil. Very vocal ka. Nalilibel na ako, di ba? Na wala akong takot na ma-cancel. Sasabihin ko yung sasabihin ko. Oo, hindi ako takot. Hindi ako matakot ma-cancel, mabash. Basta sasabihin ko kung anong opinion ko, bakit, pakialam ba nila? At I mean, kasi 'di ba yeah, in kailangan, the age of kailangan yung cancel culture marami sa atin yung wag na lang, parang ganon. Oo, Pero oo. ikaw, bakit you still choose to, to fight this fight, kumbaga? Oo, kasi ayoko na magkaroon sila ng power over me. Hmm. Ayoko na matatakot ako sa kanila na baka ma-cancel ako, baka mabash ako. Ayoko nun. Ayoko ng ganong feeling. Talaga, in Hindi the ka makakatulog. Hindi ako makakatulog. Bakit ako matatakot? Isa lang dapat ang katatakutan ko, 'di ba? Yung God lang. Yun lang. So, sasabihin ko sa page ko kung ano ang aking mga views at opinion, whether gusto nilang ibang tao, hindi nila gusto, whether i-bash ako o hindi. At maraming beses talagang mababash ako, 'di ba? Pero kahit i-bash nila ako, nakakatulog ako ng mahimbing sa gabi dahil mas importante sa akin, naramdam ko na hindi ako naaalisan ng kalayaan, lalo sa freedom of expression. 'Di ba? Hindi ako takot doon sa cancel culture o sa bash. Idinaan o ibinangga ko ang katawan ko diyan eh. At naramdaman ko kung paano laitin, kung paano tawagin ng suset-puset ng baka, 'di ba? O tawagin ng kung ano-ano or nung ginagawa ko ang My Husband's Lover before, kinancel ako ng marami at tinatawag akong alagad ng demonyo or masusunod ako sa impyerno. Noong nakipaglaban ako para sa alias Robin Hood na ang daming nababash na hindi pa pinapalabas ang show at sinasabi nila na kinopya siya sa isang Hollywood. Hindi ako takot kasi ang lagi ko tinatanong sa sarili ko, hindi ako nagsisinungaling, totoo sa akin to, paniniwala ko to, at may pinaglalaban ako. As long na may pinaglalaban ako, then gagawin ko siya. Kailangan ko siya sulat. Minsan,
ngayon ang tahimik ko na, except kahapon na nag-post ako. Pero lately ang tahimik ko na because um well, bukod sa maraming ginagawa, kaya lang nakakasawa na rin naman din talaga magsalita ng magsalita tapos ganun, wala naman changes, di ba? Dati man napakapatola ko, ngayon nga hindi na, dinededma ko na sila. Except may pinipili lang akong one or two na medyo ibibigyan ko ng one-liner pero Hmm. para sa aking kaaliwan, di ba? Pero importante kasi yan na may nagsasalita lagi, no? Importante yan na lagi natin pinapractice ang ating freedom of speech. Hmm. At naniniwala tayo sa democracy kasi pag walang nagsasalita, ang daming pwedeng mangyaring masasama, 'di ba? Totoo O, yan. kahit ano paniniwala natin or political beliefs natin kasi lahat naman tayo naniniwala na tama itong mga to. Pero ang importante doon, alam natin pag masama, dapat ika-cancel siya. At dapat may nag-take ng stand, no? So medyo ganun ako rin pinalaki kasi din ng magulang ko. Kasi, alam mo, Miss Suzette, may mga inipon kaming mga tweets mo eh. Ah, Yung mga naging controversial na kung saan-saang mga pages na ibig sa dyaryo ay umabot na talagang walang takot. Tulad nito, sa Voltes 5 ito eh. Nung, if I remember it right, ito yung isa sa mga tweet mo about Voltes 5 and yung adaptation niya kasi. oo. Yan. And please stop telling me na sana walang kabit. Bakit ko bibigyan ng kabit ang robot? FYI, ang lahat po ng scripts, characters na dinagdag, mundo at kulturang pinalawig kasama ang Bosnian language ay inaprubahan po ng Japan. Okay, siya. Kasi ang daming satsat, ang daming nagmamagaling, hindi pa man napapalabas, di ba? Well, hindi mo rin masisisi kasi may lakas ng loob ang lahat na magtago ah, sa mga names, sa mga sa anonymity. So, ang lakas din ng loob mangkutya, di ba? Mm. Baka kabitan yan or baka ganito yan or baka ganito. Ang dami nila. Ang daming ganon. Ganon ang Pilipino, di ba? Imbis na suportahan yung effort ng team na magpalabas ng bago, no, na magdagdag ng genre kasi science fiction yan, mecha yan. Mm. Well, yung series ng panahon ko yan. So, may dumating ang point talaga na tumigil ako sandali dyan sa Twitter na yan or X. Mm-mm. Kasi nga, ang dami na dyan nakakonsentrate na napakaraming trolls. Isa na ako doon. Forward natin dun sa pulang araw. Swerte sa audience? What audience? Epic flop serya ng taon. Oo, nilalait niya dahil nga sa ratings sa television. Okay. At ang sagot mo ay, yes, yes, you're not our audience sa ngayon. Uy, may ano talaga, di ba? May hope. But I hope soon. Kung hindi ikaw, baka maging ang anak mo. Totoo naman Yeah. din. I find it so sad na may mga nag-effort na maghandog ng iba kesa sa usual nawawalang anak or traditional soaps Hmm. or yung usual na genre. And then may nag-effort na ganito pero kina-cancel. All because hindi ka fan ng ganitong network at galing at paborito mo o fan ka ng ganitong network. Sarado. Oo, sarado. Sana dumating ang audience sa point na maging mapili siya sa mga shows, whether kahit sino pa ang gumawa niyan, anong network pa ang gumawa niyan, at sabihin nga, ay ito, magandang panoorin to kasi maganda tong panood sa mga anak ko dahil may makukuha sila dito na lessons. Sana dumating tayo doon sa ang galing na nating mamili ng mga panoorin na hindi ko sinasabing magaling yung, na dapat kami ang piliin, pero dapat
magaling na tayong pumili ng mga papanoorin natin at idinidemand nating papanoorin natin sa mga networks, sa mga producers, sa mga writers na tantanan nyo na yung mga ganyang palabas and then magsulat na kayo ng palabas na entertaining at the same time mapagpalaya kung ano man ang Mm. ibig sabihin. Diba? Mm. May pag marunong ka sa choices na yan, tingin ko marunong kang bumoto Totoo ng tama. 'yan, totoo 'yan. Kasi, Oo. Ito, it nagkakamali din ako sa mga ibinoboto paminsan-minsan. Pero ang sakit ng industriya natin kasi naniniwala ako na para mag-create ka ng matalinong tao or tao or populasyon na may critical thinking, tatlo siya. Pagandahin mo ang educational system and then yung arts and culture, no? mm. Pakialaman ng gobyerno or ano uh, um, palaganapin or suportahan ang arts and culture, ang pelikula, ang mga libro, ang telebisyon, yung klase ng mga pinapalabas sa telebisyon. Mm. That way, nakaka-create tayo ng bagong generation na alam nila kung ano yung palabas na makakatulong sa kanila, no? Lalo na ito na ang show ay may kinalaman sa history at hindi kami responsable Mm. na hindi ako responsableng writer dahil nagbabasa muna ako ng matagal, nag-iipon ako ng research work bago ako magsulat at kumukuha ako ng history consultant from UP mostly para makatulong sa akin, para may magko-correct ng aming mga ini-input doon sa script. At may tumutulong sa aming production. So, ini-effortan siya, hindi siya yung hinahagap na lang na ganyan and then may palabas na, di ba? And then bigla kang ika-cancel ng isang taong hindi nanonood at sasabihin sa'yo ang pangit ng show mo, pero hindi niya pinanood. Mema lang. At saka mas open tayo, 'di ba? Oo, na parang, ay, ang ganda naman ang ginagawa niya, tuloy niya yan. Ang laking bagay yan for the people na nag-e-effort. Sa totoo lang. Hmm. Mabuti na lang, matibay ang puso ko sa mga ganyan. Kaya nagagawa kong pinusupuhin minsan o kaya minsan, pag maganda ang mood ko, yan, sinasabi ko yan. And then yan, sinabi ko yan para sa kanya kasi ang gusto kong sabihin, yung shows like this, Pulang Araw, you have Amaya. Yung Amaya kasi, nasa libro na siya, no? Tinuturo na siya sa grade 8. Naging, reference para sa pag-aaral ng pre-Spanish history. So, magpapalabas sila ng Amaya para na visualize. Nagiging visual aid siya. Anong mali natin kung ito ay maging visual aid din para sa pagtuturo ng Japanese occupation? Lalo na, marami kaming inilagay dun sa kwento na wala sa history books. For example, itong rounding up ng mga Japanese. Right after the attack ng Pearl Harbor. I started watching war movies na hindi ko naman Oo. gustong mapanood talaga dati na Oo. yung because of this. And I hope Oo. yung mga kabataan natin ngayon, nagkaroon sila ng bagong passion or bagong fire within them to know history. Yeah. Ang laking impact para sa amin yung ginawa ng Maria Clara Tibara nung pinapalabas siya at may mga bata na sarili nilang savings ay binubuksan nila para bumili lang sila ng libro at magbasa. Ang laking bagay nun. With Pulang Araw, kung may inspire kaming nanonood na mga kabataan para magsabi sa kanila, ay, ito pala yung nangyari. Then, magbasa uli sila ng libro para alamin. Kasi lalo na ngayon sa mga kabataan, napaka-global na ng mundo, no? Totoo. Karamihan sa kanila, English na nga magsalita. Ultimo nga ay anak ko dito, Inglesero na. Kahit na Tagalog ako at meron akong maka-Pilipino, diba? Pero English talaga siya magsalita, nakakaloka siya. So, kahit na ganun, dapat alam nila yung roots nila and that pag nagbasa sila, napakikita nila na ang ganda. Kaya lang dahil kinikilala natin na ang Pilipino ay hindi naman reading public talaga. Hindi tayo mahilig magbasa ng ganon. Then, ang laking tulong
kung may mga ganitong effort na ang history ay binibigyan ng kwento at ipinapalabas bilang part ng soap opera. Miss Suzette, Oo. I normally end the podcast by turning the tables around. Gusto ko magtanong ka naman sa akin ng isang tanong. Nelson, sa tagal mo na sa industriya, sa television at nasa broadcast ka na doon ka na linya, ikaw, ano ang dream mo pa para sa television in general? Because itong industriya natin, alam mo naman, 'di ba? Medyo ang dami niyang kalaban ngayon. Mm-mm. May diyan ng digital, diyan ng kung ano-ano. Ikaw. 'Yon. Ang para sa akin Ang Miss Universe Oo. yung tanong. talaga para sa akin kasi we're navigating yung evolution ngayon ng ng broadcast. Ngayon 'di ba, sinasabi nga nila yung dyaryo medyo nasa last phase na ganyan, yung radyo nasa last phase na, parang baka sumunod na ang TV dahil lahat ng natin nasa cellphone, lahat natin online na. So parang ang dream ko na kung ano yung discipline or kung ano yung respeto para sa craft mo na ginagawa namin sa television, sana ma-assimilate din ng mga sa online. Kasi ngayon, 'di ba, nung time na yun, madali mong mahuli kung sino ang nagfe-fake news Pero ngayon, hindi mo na ma-pinpoint na ang hirap nang malaman kung ano yung fake o hindi pag hindi mo inaaral no? Na parang minsan kung ano pa yung fake news, siya pa yung pina-follow, siya pa yung nila-like ng mga tao. Na parang kung sino pa yung totoong source, hindi nila nila-like. Alam mo, kukwento ko lang na mabilis meron akong interview kay Barbie at saka kay I'm not going to bash anybody, pero kinall out ko lang tong taong to na nirepost niya yung yung report ko nang walang pasabi, nang walang Kung titignan mo yung report ko doon na pinost ko doon sa social media ko, parang 100 plus lang. Tapos marami siya kanya. Yung sa kanya 42,000. Ang sakit nun, diba? Parang nawawala yung pag-aari. Yung ownership, 'di ba? Ownership. Na parang I understand that you need to post, you need to repost, pero magpasintabi ka. Ngayon, nakakatakot to. Buti sana kung buo niyang ilalagay yung na parang totoo lang. Nakakatakot ito kasi pwede ka nang paniwalaan ng mga tao na pag ikaw na yung nagbigay ng opinion, 'di ba? Hindi ito dumaan sa fact check. Walang mga news bosses na nag-check na tama ba sinabi ba to or ganyan. So, sana yung discipline na 'yon mag-trickle down do sa bagong generation ng media. Yun lang pangarap ko. Yeah. So exciting and both nakakatakot nga siya. Dahil kahit naman kami, yung palabas namin, makikita namin nasa TikTok na. Tapos nakabaliktad. Nakabaliktad. Kasi di ba para hindi ma-detect nung Tapos part 1, part 2, part 3, parang may sarili na siya ng television na wala siyang nilabas ng pera, di ba? So, medyo nakakatakot yun. Tama, kaya nakarelate din ako dun sa sinabi mo. Kasi yun nga talaga yung papasukin natin problema. Sana nga, yung iniingatan nating principles of journalism, pangalagaan nung mga susunod na nakahawak niya. Oo, sana nga. Miss Suzette, thank you very much. Salamat din. Salamat din para sa pagiging guest sa aking show. Napakatalino ng ating pag-uusap. And as always, sabi ko nga sa'yo, pag nagkakasabay tayo sa set, na parang ang feeling ko, ang tali-talino ko. Ayan ba?